Good evening! Welcome! This is your show, This is your life, AGT, Anything Goes Topic, Season 7. episode 36. And today is May 13, 2025. And it's a Bible Tuesday night. Pasensya na po't nahuli niyo kami na parang hindi ready. Hindi po, may hinahabol lang kasi kami basahin pa. Yeah. Para dito sa ating tatalakayan ngayon. Yes, dahil new book tayo Oo ngayon. nga. Tata Bert. Good evening po. Tata Bert, good evening sa Good atin. evening, Ajay. Good evening din po sa inyo. Kumusta po ba yung mga ibinoto ninyo? Yeah. Wow. Maganda po ba ang turnout ng inyong mga binoto? Masaya po ba kayo? Ikaw, Tata Bert, kamusta po ang botohan kapon? Anong oras ka po bumoto? Ay, maaga. 9 o'clock nagpunta ako sa... Mabilis lang sa akin. Pagdating ko doon, senior kasi. Pagdating ko doon, although maraming tao, nataon doon sa present na ano namin, ako lang ang senior. Oh, wow! Kaya napasok agad ako doon. Opo, ang bilis Pinapunta na. na kaagad ako doon. Mabilis. Buti naman po. Ayan. Okay yan, Tata Bert. Ayan po. Buti nga po, hindi masyado. Ewan ko lang po sana kung umulan po kahapon, hindi po kayo masyado binaha sa motohan or ano. Mabuti naman at hindi na taon, no? Yun na nga po. umulan. Opo, ng ganong kalakas. Doon nagbaha sa Parañaque, pero sana nakauwi na po pagkaboto po. Ayan. Grabe, dami ng tao, no? At sa aking palagay, no, mas marami yung nag-participate na voters ngayon Wow. kesa nung nakaraang election. Mas marami ngayon. Mas marami ngayon na. At napakasaya niyan, Tata Bert, dahil ano po, ngayon na marami, ibig sabihin, maraming nag-register talaga, nagpursige, or kung hindi sila register dati, nag-renew sila, or kung ano po tawag doon, di ba? So, salamat po kasi yan, bukod sa laging sinasabi Tata Bert na karapatan, di ba? Para sa akin, ano po yan sakripisyo mo para sa bayan. Yung pumila ka sa init, pag-isipan mong mabuti, para naman kasi yan sa kinabukasan natin lahat. Yes. Maganda talaga yung nagpa-participate po tayo, no? Sa election. Ika nga obligasyon natin yan bilang isang citizen ng Pilipinas. At nakalagay naman sa Constitution na pagka sa tamang edad ka na, dapat nagpa-participate ka sa election na ganyan. Yes. And wow, basta nakakatawa, Tata Bert, lahat, all generations, very ngayon. Ako, Tata Bert, natuwa talaga yung binahagi ko nga po yung kwento kay Miss Lina at kay Tata Bert. Natuwa ako kasi usually po yung mga independent running for senator na hindi ganun kalakihan yung background or pagkakilala partido nila dahil independent na thousands lang, hundreds, pero yung nag 3 million yung magsasaka, yung mangingisda, yung tricycle driver. Ibig sabihin medyo mulat na po yung mga tao na gusto na talaga nila yung iba naman ng pagbabago. Tsaka alam nila kasi yung walang bahid ng corruption dahil nga wala silang budget Sila lang gumagawa ng puso. Sayang nga lang ang mga tao na yan, walang makinarya na matatawag, no? Unang-una, yung mga financial na pangangailangan para makapagpatakbo ng magandang kampanya. Yan ang isang ano dyan. Anyway, hopefully, no, sa aking analysis dito sa election na itong nakaraan, parang may mga pagbabago na sa trend na nangyayari. Kita mo naman si Bam Aquino. Suddenly, number 2. Even siya mismo na-amaze sa naging resulta. Yung kung titignan lang po natin kung ano yung nagpaganda sa kampanya niya, it could, show to others later kung ano ang dapat nagawain talaga. Tama ka dyan, Tata Bert. Ina-expect nga po niya mga 8 to 11. Oo, mga ganun At yun, kung papasok pa siya, suddenly nandoon sa number 2. Wow, tao. And now, like 20 million votes. Congratulations. Nasa unahan pa rin si Bongo. Well, masasabi expected yan dahil kahit na paano meron pa rin political clout ang mga Duterte. Yes po, tama. And
it's a mix, Tata Bert. So, nakikita natin na, though sabihin natin, hati, iba't iba naman kasi ang opinion at paniniwala ng mga tao. Pero at least, yung tama ka, Tata Bert, it's one of the elections na ramdam mo nung may pag-asa. Yung isa pa, no, mukhang hindi rin nagpadala ang tao sa, yung ika nga sa mga tao may mga pangalan dahil nga ika nga kilalang personalidad. Yes. Diba, no? Mukhang nakuha ng tao yung yung mensahe na hindi nga dapat bigyan ng ika nga ng weight yung candidacy ng mga tao. Yun, na alam naman nila walang gagawain sa Senado. Yes, tama ka siya. So, salamat din, Tata Bert, sa mga kabataan man, dual citizen, like ikaw, Filipino and senior citizen. Dual citizen na po yung tawag. Sa lahat po ng henerasyon, lahat ng bumoto, yung nakapag-influensya kayo ng mga tao, kinalat niyo yung kung sino yung tamang iboto. Kasi yan ang nagpapasalamat ako, Tata Bert, na ginamit yung teknolohiya or yung social media in a very good way. Tama. Na para sa bayan talaga. So, congrats to all of us! Yes! Serious! Congrats po sa atin. There's a better future pa talaga. Wag lang tayo mag-give up. Kasi, di ba, Tata Bert, yung mga, huwag ka na bumoto. May mga ganun eh. Kailangan talagang bumoto tayo. No? At, katatapos nga lang ang midterm elections na iyan. So, ang tinitignan natin ngayon ay yung 3 years up. Pagtapos ito, yung presidential naman. Oh, yes. Diyan, malaking bakbakan ata yan. Oo nga, medyo. Pero as early as now, Tata Bert, may mga na siya, naghahanda. May mga positioning na yan, na nangyayari. Strategy. Well, as early as now, di ba pwede tayo may ano po ba, Tata Bert? May barangay elections din po ba this year, December? I think this year meron din, no? Mga October yan. Ang alam ko, no? Meron. I don't know. Parang na-postpone nung nakaraan eh. Di ba? Parang, hindi ko masyadong nabantayan na eh. Masyadong na ang focus kasi ng tao dito sa midterm elections na ito. Importante po talaga. Ayun po. So, congrats to all of us and thank you po sa lahat ng bumoto. At sana po, yung mga nanalo, gawain naman po ninyo yung trabaho para sa ating bansa. No? Sa totoo lang, yung imahe ng ating bansa ngayon, hindi ganun kaganda. Hopefully, magawa nyo ng parang ito para na may angat muli ang ating bansa. Thank you po. Yan. Thank you, Tata Bert. Napakagandang mensahe. Ayan. Batiin ko lang po sila, Tata Bert. Ayan. Hello po. Good evening, Tita Judy, Kuya Joseph, Miss Linda Omania, Kuya Arthur, Kuya Enteng, Enteng, Tita Nati, Kuya Jux Cristo. Si Kuya Jux. Long time no here. Oo nga po. Kamusta po? Ate Cecil, Tita Helen, and Miss Lydia Soribio. Uy. Po? Wala pa ka-loading. Thank you po. Ayan, si Miss Marina Espadilla. Ang dami mga Parakenyos. Mga Parakenyo, kamusta po? Yeah. Okay po. Yes, Tata Bert. Dito sa Paranaque, mukhang nag-take out na si, o na-declare na si Brian pa lang. Si Congressman Brian. Congressman Brian Yamsuan. Yamsuan. And at yung Vice Mayor, no? Si Benjo Bernabe. Congrats po sa inyo. At ang Mayor ang pagbabalik. Bumalik na po. Ang pagbabalik. Sana ang pagbabalik na yan ay Mayor. Basta po, tulungan po lahat, pero gawan po natin ang magandang plano para sa Paranaque. Yan. Okay po. Hello, Ate Aida is watching. Kamusta po? May habol naman natin, no, Jay, no? Yung, hindi ko in-expect na yung show natin noong nakaraang Friday, ito umabot ata ng 1K ang viewers. Wow, 1K? I don't know, pero nung tinigdan ka, 1K ah. Wow! After namin. Opo, may mga nagre-rewatch. Pero thank you pa rin kasi hindi naman yung ating naman Tata Bert, natin na senior, hindi naman po to eh.
commercialize Oo. or sponsor. Tanging Diyos lang po ang gumagabay sa atin. Yeah. Kaya, salamat po. Thank you, Lord, sa 1K. Oo. Thank you po. Laki na yun. Laki na po talaga yun. Ayan. And belated, Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay. Thank you. Yeah. Thank you to me. Big Po. fan ba? Ay, okay lang po. Pwede naman pong cash kung late po. Patingin ako. Joke lang. Ako libre na doon, nag-greet. Ay, yes. Nakalusan sila ka-cover. Okay lang po. Thank you po sa lahat ng nanay. At belated happy birthday sa aking tatay. Doon natin ko naman naming lahat kahapon si Papa. Si Don Jose. Kamusta kaya ang botohan sa Rizal pala? Hindi ko na nakamusta kung sila-sila pa rin po yun. Kasi parang tagal na ata ng panahon na sila-sila rin po ang politiko. Ayan po. Yes, Tata Bert, may gusto ko po share Wala na naman balita? masyadong, sa ngayon kasi, marami ang hindi na pinapansin yung other news eh. Talagang ang mind nila nakaano talaga sa election eh. Pati ako ganun din. Yes. Lahat. Tsaka upo, 24 hours ang update ng mga news. Ayan. So yung ating panahon po, dito po sa Parañaque, kulog kidlat. Kayo na umulan, pero hindi naman po masyadong matagal. Opo, ayan. Congrats din po pala sa mga nare-elect na si Mayor Vico, third term na niya. Yes, Iba ang mga Pasigueño. third, second term. Third na. Third na ba? Third na yung Opo. Pangatlo na pala. Congrats, Mayor Vico. Yes. Naku po, napakaganda na ginawa sa Pasig. Kaya naman, binoto ka pa rin. Nakapangatlo na niyan. So, ibig sabihin, hindi na pwedeng mag-run for election. So, for the higher position. Yes. So, ang sinasabi nga nila, National. yes, pinapangunahan na nga po si Mayor Vico. So, sabi nga niya, naku, ang focus natin, ngayon po muna, huwag po na. Pero excited ang mga tao na mag-vice president daw siya. Sabi nga ng tatay niya, ang susunod na presidente ng Pilipinas. Opo, ginajoke ni Vic, ni Bossing. Let's see. Ayan, ang prayers natin. Let's go. Ayan po. Mukhang dadami ng lilipat sa Pasig. Sa Pasig, good news rin po sa Valenzuela. Natalo din nila yung political dynasty doon. Ay, maraming malalakas na masasabing political dynasty ang medyo na nasira, no? Sa Cebu, si Gwen Garcia parang natalo din. Then yung iba pa. Marunong na tao yun. So, yun nga. Yun nga yung isang napuna ko ng pagbabago. No? Wala kang Yeah. Diba, Tata Bert, nung nakikinig sila ng 1K sa atin, paulit-ulit alamin, kilalanin ang iyong buka. Totoo AGT naman. Credit eh. Totoo naman. Joke lang. Ayan. Kahit na paano nakatulog yung ano natin na yun. Yes, Tata Bert. Yes. And thank you, Lord. Yan, huwag natin kalimutan pasalamatan ng Panginoon sa magandang usad ng ating eleksyon. Katatapos nga lang pala natin nung huling libro, yung nakaraang libro, no, sa Biblia, at ngayon magbabasa tayo naman para sa susunod na libro, yung Isaiah, Book of Isaiah. Ayan. So ano po ba ang Isaiah Tata Bert? Isaiah siya pa. Isaiah. Opo, sa Tagalog. Actually si Isaiah ay isang propeta yan, no? Nakakatanggap ng mensahe yan mula kay Yahweh tungkol sa Israel, particularly sa Judah. Yan. At dito malalaman natin dito kung ano yung mga mensahe na yan. Okay, exciting. Tsaka sabi Tata Bert ni Mr. AI or ni Google, siya daw ang pangalawang pinakamahabang libro kasi meron siyang 66 chapters next to Psalm. Ganun ba? Yan. Opo. At least ito, Tata Bert, di na natin kakantahin. Sasayawin. Pahinga daw muna kami dito. Ay, kung merong may able voice acting, meron. Pero mukhang magbabasa lang naman eh. Opo, sige po. Siyempre, Tata Bert, ikaw si Yahweh. Sige. Okay. Kung meron, ha? Opo, kung meron po. Ayan. Okay po, umpisa na po natin. Okay, sige.
Pagbasa mula sa aklat ng Isaiah chapter 1. Ang aklat na ito ay naglalaman ng pangitain ni Isaiah na anak ni Amos tungkol sa Juda at sa Jerusalem noong panahon ng paghahari sa Juda ni Uzias, Jotham, Ahaz at Hezekias. Sumbat sa bayan ng Diyos. Makinig ang kalangitan, gayon din ang kalupaan, sapagkat si Yahweh ay nagsasalita. Pinalaki ko't inalagaan ang aking mga anak, ngunit naghimagsik sila laban sa akin. Nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon at ng asno kung saan siya pinapakain ng kanyang amo. Ngunit hindi ako nakikilala ng Israel. Hindi ako nauunawaan ng aking bayan. Bansang makasalanan, mga taong puno ng kasamaan, mga anak ng masasamang tao, mga anak ng katiwalian. Itinakwil ninyo si Yahweh, nilait ang banal na Diyos ng Israel, at pagkatapos ay tinalikuran ninyo siya. Bakit patuloy kayong naghihimagsik? Nais ba ninyong laging pinaparusahan? Ang isip ninyo'y gulong-gulo, ang damdamin ninyo'y nanlulumo. Kayo'y puno ng karamdaman mula ulo hanggang paa. Katawan ninyo'y tadtad ng pasa, latay at tumudugong suga. Ang mga ito'y nagnanaknak na at wala pang benda, at wala man lamang gamot na mailagay. Sinalanta ang inyong bayan, tupok ang inyong mga lungsod. Sinamsam ng mga dayuhan ang inyong mga lupain, at winasak ang mga ito sa inyong harapan. Ang Jerusalem lang ang natira, parang kubong iniwan sa gitna ng ubasan. Parang isang silungan sa gitna ng taniman ng pipino. Parang isang lungsod na kinukubkob ng kalaban. Kung si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay hindi nagtira ng ilan sa ating lahi, tayo sana'y natulad sa Sodoma at Gomora. Mga pinuno ng Israel, pakinggan ninyo si Yahweh. Ang inyong mga gawa ay kasing sama ng sa Sodoma at Gomora. Kaya't pakinggan ninyo at pag-aralan ang katuruan ng Diyos ng ating bayan. Walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inyong inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro, mga kordero at mga kambing. Sinong nagputo sa inyo na maghandog sa harap ko? Huwag na ninyong lapastanganin ang aking templo. Huwag na kayong magdala ng mga handog na walang halaga. Nasusuklam ako sa usok ng insenso. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y walang saysay dahil sa inyong mga kasalanan. Labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng pista ng bagong buwan at ng iba pang kapistahan. Sawang-sawa na ako sa mga iyan at hindi ko na matatagalan. Kapag kayo'y nanalangin sa akin, hindi ko kayo papansinin. Kahit na kayo'y manalangin ng manalangin, hindi ko kayo papakinggan, sapagkat marami na ang inyong pinaslang. Linisin ninyo ang inyong sarili at magbalik loob sa akin. Sa aking harapan, kasamaan ninyo'y inyong tigilan. Pag-aralan ninyong gumawa ng makatwiran, pairalin ang katarungan, tulungan ang naaapi. Ipagtanggol ninyo ang mga ulila at tulungan ang mga biyuda. Hali kayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak.
Kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. Ngunit, kung susuway kayo at maghihimagsik, tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang mensahe ni Yahweh. Ang makasalanang lungsod. Ang Jerusalem na dating tapat sa akin, ngayon naging isang masamang babae. Dati puspos yan ng katarungan at katuwiran. Ngayon na may tirahan na ng mga mamamatay tao. Ang inyong pilak ay naging bato. Nahaluan ng tubig ang inyong alak. Naging suwail ang inyong mga pinuno. Kasabwat sila ng mga magnanakaw, tumatanggap ng mga suhol at mga regalo. Hindi ipinagtatanggol ang mga ulila at walang malasakit sa mga byuda. Kaya sinabi ng Panginoong Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Ibubuhos ko ang aking puot sa aking mga kaaway. Maghihiganti ako sa aking mga kalaban. Paparusahan kita at lilinisin gaya ng pilak na pinadadaan sa apoy at tinutunaw upang dumalisay. Bibigyan kita uli ng mga tagapamahalang tulad noong una at ng mga tagapayo gaya noong simula. Pagkatapos ay tatawagin kang lungsod ng katwiran, ang lungsod na matapat. Maliligtas ang sayon sa pamamagitan ng katarungan at kayong nagsisisi at nagbabalik loob. Mapupuksang lahat ang mga suwail at makasalanan. Malilipol ang mga tumalikod kay Yahweh. Mapapahiya kayo dahil sa mga punong kahoy na inyong sinamba at sa mga halaman ng itinuring ninyong banal. Makakatulad ninyo'y mga nalalagas na dahon ng puno at halaman ng hindi na nadidilig. Ang malalakas na tao'y matutulad sa mga tuyong kahoy. Mga gawa nila'y madaling magliliyab. Parehong matutupo sa apoy na walang makakapikil. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan. Medyo intense. Chapter 1 pa lang po, no? Oo. Intense na. Well, dito nga, no, binanggit dito yung pangitain ni Isaias na isang propeta. Actually, pangitain ng nakikita nyo at may mensahe sa kanya ang si Yahweh, ang Panginoon. At ipinakita sa kanya yung mangyayari sa panahon ng paghahari ng 4 na hari ng Juda, no? Nahati kasi ang Israel noon Juda at ang Israel mismo. At ang Jerusalem nasa Juda yan. Ang mga hari noon ay si Uzias, si Jotam, Ahaz at Hezekias. Sa paghahari ng 4 na ito, may kanya-kanya silang termino, no? Actually, si Uzias, ito kinukumpute ko kanina Si Uzias ay naghari sa Juda ng 52 years. Si Jotam, 16 years. Si Ahaz, 16 years. At si Hezekias, 29 years. 113 years in all. Biro nyo, napakatagal yan. No? At sa panahon na iyan, talagang hindi naging maganda yung paghahari ng 4 na ito. Ang Israel ay ika nga parang desolated na matatawag Halos ang natira sa binanggit dito ay yung Jerusalem na lang mismo. Yung Jerusalem kasi andyan dyan, yung templo. Mabutit hindi naman nawasak yung templo. Kung na-damage man, hindi man masyado. At yan nga inaano, malaki ang naging kasalanan ng mga taga-Juda na ito. Alam naman nila
na mayroon silang sinasandigan na si Yahweh. Yun ang Diyos nila. Ang ayaw lang ni Yahweh talaga sa kanila, hindi solido yung kanilang paniniwala. May panahon na hindi nila sinusunod yung mga ipinalagang batas ni Yahweh. Naging masama ang tao. Kinumpara nga rito Dito ba yun kinumpara tungkol sa Sodom at Gomorrah? Opo. Yun. Alam niyo naman, mas naunang nangyari sa Sodom at Gomorrah kung papaano winasak iyon ng Diyos dahil sa sobrang sama ng tao. Sa lahat ng uri ng kasamaan, kaya nga po ang tawag, kaya nga po may term tayo na umiiral ngayon, yung sodomize. Galing po sa word na Sodom. No? Isang uri ng ng something na hindi na natin gawin yung hindi na tayo dapat maging specific. Alam na ng iba yon. Yun nga rito, galit na galit talaga ang Diyos dahil sa despite the fact na napakaganda ang nagiging resulta ng ginagawa nilang paniniwala sa Diyos. Pag sinusunod nila yung mga aral na ibinigay ni Yahweh, naging masagana ang Judah. Lahat halos ng nakalaban nila sa gyera, kung sila ay sumasampalataya sa Diyos, nagmamahal ng tunay sa Diyos, yung mga panahon na yon, nananalo sila. At dito, yung mga ipinakita rito, na pagtatalo po sila sa napakahabang panahon na ito, 113 years. Biro nyo. Gaano yun, no? Ilang salin lahi na yun. Ilang salin lahi na yun. Ayan ang isang nakakalungkot na bagay talaga. Ang mga Juda o ang mga Israelitas ang itinatanging tribo or grupo ng mga tao na itinatanging ng Diyos. Nagsimula yan noong panahon ni Abraham. No? Nagkaroon ng kasunduan sila o yung covenant na tinatawag. At sinabi ng Diyos nga kay Abraham na sa lahi niya magmumula yung dami ng tao na kahalintulad yung dami kahalintulad ng buhangin sa dalampasigan. Yan. Yung mga na yan. At yun nga, umabot dito sa punto na ito na ganito, nagkaroon na sila napunta na sila sa Promised Land, nakapagtayo na ng kanilang mga city, syudad. Pero umaabot pa rin sa punto na lalo na isang kasalanang malaki, nagalit si Yahweh, yung sumasamba sila sa ibang Diyos-Diyosan. Yun. Talagang yun ang parang sagad na pagbabiolate na ginawa nila kay Yahweh. Yung violation nila sa pagtatanging ginagawa nila kay Yahweh. Yung sumamba sila ng Diyos-Diyosan na sila mismo ang gumawa. Galing sa puno, hinulman nila na para kung anong figura, tapos yun din yung Diyos nila. Wala naman nagagawang kabutihan sa kanila yun. Yan isang napakalaking kasalanan talaga ng mga taga-Juda na. Naging suwail ang mga pinuno. Ang iyong pilak, ayan nga, yung mga pinagdaanan talagang na grabe. Yan, kita mo yung mga bakit talagang iba, kasabwat sila ng mga magnanakaw. Naging suwail ang inyong mga pinuno. Kasabwat sila ng mga magnanakaw. Tumatanggap ng mga suhol at mga regalo. Hindi ipinagtatanggol ang mga ulila at walang malasakit sa mga byuda. Walang kaibahan sa nangyayari ngayon. Yes, sakto nga, Tata Bert. Sabi, kaya nung kanina nung pinabasa ko namin, Tata Bert, nakakatawa sa eleksyon, pero yan, sakto. Nilabutan na lang. So, nangyari po ito sa Juda. Katulad na nabanggit namin ni Anje, ganun-ganun ang nangyayari Baka mangyari din po sa ngayon. Diba? So, anong dapat natin gawain? Pagpatuloy lang po natin yung ating paggalang
yung ating paniniwala sa Diyos. At yun lang naman ang hinihiling ni Yahweh rito eh. May madadagdag ka ba? Ay, sa akin po, Tata Bert, dito pinakita ni Yahweh yung makapangyarihan talaga siya. Oo. Hindi lang dahil nagsithreat siya dito ng kanyang mga parusa, pero una at sa lahat kung gaano rin siya ka-spiritual. Kumbaga, pinakita niya na yun nga, the chosen people, tapos, di ba, nasa inyo na eh. So, sana, syempre, nakaraan na to. Pero, kumbaga, lesson para sa present ngayon na yung consistency, Tata Bert. Kasi, pwede naman tayo sabihin natin, naniniwala tayo sa Diyos, nagdadasal ako araw-araw, gumawa ko ng tama ngayon. Eh, pero paano, di ba, minsan may mga test yan eh, may konting ikot eh, may mangyayaring, may mangyayaring, isang pangyayari, o may dadating na tao, para i-test kayo. Pero, kung bigla kayong bumalik pa rin sa dati, nag-reset kayo, wala. Kumbaga, yung grace, yung blessing na gusto nyo makuha sa buhay nyo, hindi nyo siya makukuha, hindi rin siya ibibigay ng Diyos. Kaya minsan, di ba, magtataka ka, naging mabait naman ako ng panahon na to, pero bakit ganito? Kasi nga, lahat yan, may kapalit, kumbaga may consequence lahat ng ginagawa nating kabutihan at kasamaan dito sa mga makikita natin na nagsamba sila sa Diyos, tapos nagsamba sila sa Diyos, di ba, Tata Bert? Yung ganun story at babalik na naman sila. So, dyan matetest kung gaano katotoo yung pananampalataya mo, yung faith. So, yung consistency lang talaga sa akin, Tata Bert. Actually, yung ginawa nilang pagsasamba sa Diyos-Diyosan, ang mga Jew o yung mga Hudyo, lahing itinatanging ni Yahweh. Pero sa ginawa nilang pagsamba sa Diyos-Diyosan, naging turing sa kanila ni Yahweh, kaaway. Ibubuhos ko ang aking puot sa aking mga kaaway. Maghihiganti ako sa aking mga kalaban. Biro mo tawagin niyang kaaway at kalaban, yung grupo na itinatangi niya, yung mga taga-Juda. Pag nagsalita na ng ganyan ang Diyos, ibig sabihin matindi ang kanyang galit. Tama po. Mahintang po sa akin, Tata Bert. Bibigyan kita uli ng mga tagapamahalang tulad noong una. Ay, mga tagapamahalang matino siguro yan, no? Tagapayo na okay ang payo. Yes. At noon umiiral ang kagandahan dahil pagkatapos ay tatawagin kang lungsod ng katuwiran at lungsod na matapa, yung Juda. Pero po ba kayo maitatanong? Opo, tanong lang po kayo. Or comment po kayo. Hello po sa mga bagong dating. Dito po yung kinikwento po namin kasi sa inyo, yung nangyari, yung nakikita. Actually, nung sinasabi na ito, hindi pa nangyayari. Nag-warning pa lang. Si Isaias na ganyan ang kasasapitan ng Israel o ng Juda dahil sa ginagawan lang hindi pagsunod sa Diyos. Pero yung pangitain na yung Tata Bert, di pa rin sila nakinig, kumbaga? Oo, hindi pa rin. Nangyari eh. Sayang, no? Oo, May nangyari. propeta ka rin. Yun na nga eh. May propeta na ika nga sinabihan ng Diyos na ipaalam sa mga taga-Juda dahil ganyan ang kasasapitan nila. Okay po. Okay. Okay po. Sunod tayo. So, chapter 2 na po tayo. Kapayapaang walang hanggan. Ito ang pangitain ni Isaias na anak ni Amos tungkol sa Juda at Jerusalem. Sa mga darating na araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ni Yahweh ang magiging pinakamataas sa lahat ng bundok at mamumukod sa lahat ng burol. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Maraming tao ang darating at sasabihin ang ganito:
Umakyat tayo sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan, at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Zion magmumula ang kautusan, at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Siya ang mamamagitan sa mga bansa, at magpapairal ng katarungan sa lahat ng mga tao. Kaya't gagawin na nilang araro ang kanilang mga tabak, at kalit naman ang kanilang mga sibat. Mga bansay di na mag-aaway, at sa pakikidigmay di na magsasanay. Halina kayo, sambahayan ni Jacob, lumakad tayo sa liwanag ni Yahweh. Wawakasan ang kapalaluan. Itinakwil mo ang lahi ni Jacob na iyong bayan, sapagkat ang lupain ay puno ng mga salamangkero mula sa silangan, at ng mga manghuhula gaya ng mga Filisteo. Nakikibagay sila sa kaugalian ng mga dayuhan. Sagana ang kanilang lupain sa ginto at pilak, at walang pagkaubos ang kanilang kayamanan. Sa buong lupain maraming kabayo, at hindi mabilang ang kanilang mga karwahe. Puno ng Diyos-Diyosan ang kanilang bayan. Mga rebultong gawa lamang kanilang niyuyukuran, mga bagay na inanyuan at nililok lamang. Kaya ang mga tao ay hahamakin at mapapahiya. Huwag mo silang patatawarin. Magtatago sila sa mga yungib na bato at sa mga hukay upang makaiwas sa puot ni Yahweh at sa kalahatian ng kanyang karangalan. Pagdating ng araw ni Yahweh, ang mga palalo ay kanyang wawakasan. Itong mga mayayabang, kanya ring paparusahan. Pagkat si Yahweh lamang ang bibigyang kadakilaan, sapagkat si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay may itinakdang araw. Laban sa lahat ng palalo at mayabang. Laban sa lahat ng mapagmataas. Laban sa lahat ng nagtataas-taas laban sa lahat ng nagtataasang sedar ng Lebanon, at laban sa lahat ng malalaking punong kahoy sa Bashan. Laban sa lahat ng matataas sa bundok at mga burol. Laban sa lahat ng matataas na tore at matitibay na pader. Laban sa mga malalaking barko at magagandang sasakyang dagat. Pagdating ng araw na iyon, ang mga palalo ay papahiyain, at ang mga maharlika ay pababagsakin, pagkat si Yahweh lamang ang dapat dakilain, at mawawalang lahat ng Diyos-Diyosan. Magtatago ang mga tao sa mga yungib na bato at sa mga hukay sa lupa, upang kanilang matakasan ang puot ni Yahweh, at ang kalahatian ng kanyang karangalan kapag siya'y nagbangon upang sintakin ang daigdig. Sa araw na iyon, inatapon nila sa mga daga at panike ang mga rebultong yari sa ginto at pilak na ginawa nila upang kanilang sambahin. Magtatago sila sa mga yungib na bato at sa mga bitak ng matatarik na burol, upang kanilang matakasan ang puot ni Yahweh at ang kalahatian ng kanyang karangalan. Kapag siya'y nagbangon upang sindakin ang daigdig, huwag ka nang magtitiwala sa kapangyarihan ng tao. Siya ay hininga lamang at tihak maglalaho. Ano nga ba ang may tutulong niya sa iyo? Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ganda po balik sinabi ng Robert. Pero sige po, balik po tayo dun sa umpisa. Dito sa una, no, sa verse 2. Tama, no? Chapter 2. Verse 2. Verse 2. Yun, muli, sinabi na naman ni Isaias yung tungkol sa mangyayari sa Juda at sa Jerusalem, o yung tungkol sa Juda at sa Jerusalem. Binanggit niya dito na pagdating ng araw daw, kikilalaning muli ang Juda. Higit lahat yung Jerusalem. Yung templo kasi ni Yahweh nasa Jerusalem yan.
magiging pinakamataas sa lahat ng bundok at mamumukod sa lahat ng burol. Daragsahin ito ng mga tao, hindi lang ng mga Hudyo kundi ng iba pang mga taga-ibang bansa. Maraming tao ang darating at sasabihin ng ganito, umakyat tayo sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan. At matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas, sapagkat sa Sayon magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Siya ang mamamagitan sa mga bansa. Ito yung panahon, no, na naging maayos ang Juda. Nakikilalanin ang Juda, pati na ang Jerusalem, dahil nasa Jerusalem nga yung templo. Kaya marami ang pupunta rito, bibisitahin ito, hindi lang mga taga-Jerusalem, hindi lang mga Hudyo, pati yung mga taga-ibang bansa. Ika nga magbibigay pugay sa lugar na ito dahil sa ganda nito. Dahil dito rin makakarinig sila ng mga salita ni Yahweh. Then, dumating doon sa panahon na nauwi ang mga taga-Juda o ang lungsod ng Juda sa hindi maganda dahil na rin mismo sa kapalaluan nila. Dahil na rin mismo sa mga ginawa nilang kasamaan. Higit sa lahat, yung pagsamba nila sa Diyos-Diyosan na mismong mga taga-Juda ang gumawa. Biro mo pang ano yun pang napakalaking pang insulto talaga yung ginawa nilang iyon. At dyan si Yahweh na buhay, na tumutulong sa kanila, na nagpapaunlad sa kanilang buhay, then gagawa sila ng ibang Diyos. For whatever reason, hindi rin natin maaro. Siguro sila, mas gusto nilang, nag-enjoy sila gumawa ng kasamaan. Something like that di ba? Ganon Ayun, ika nga. At ang iba pa, pati yung kaugalian ng ibang mga taga-bansa, katulad ng mga Pilisteo, yung mga kaugalian yun, inadapt na nila. Mga hula-hula. Oo, yung mga hula-hula. At kung ano pa yung kaugalian. Para bang yung ugaling Hudyo na naayos kabutihan, itinapon na nila. Iniba na nila yung way of life nila. Ipinatin nila doon sa way of life ng ibang mga taga-bansa. Kasama, isa na rito yung mga taga-Pilisteo. Ang mga sa mga taga-Pilisteo kasi marami yung may mga nalalaman salamangkero, yung mga manghuhula, yung mga at kung ano-ano pang kaalaman, no, na hindi masyadong binibigyan ng pansin sa Juda. Pinag-aralan niya ng mga taga-Juda, ginamit nila sa hindi maganda. Puno ng Diyos-Diyosan ang kanilang bayan. Mga ribultong gawa lamang ng kanilang niyuyukuran. Pero mo gagawa ka ng ribulto, tapos yun ang Diyos-Diyosan mo, yuyukuran mo. Andyan dyan naman si Yahweh. And then, mapapahiya na sila dahil ika nga hindi laging maganda yung resulta ng kanilang pagbabago ng paniniwala na yun. Eto na si Yahweh, alam nila na parurusahan sila ni Yahweh at alam nila kung ano yung kasalanan nila. Kaya sila na mismo ang nahiya. Naghanap na sila ng matataguan kung saan-saan sila nagpupunta dahil alam nila na galit na nga si Yahweh sa kanila. Pagdating ng araw ni Yahweh, ang mga palalo ay kanyang wawakasan. Itong mga mayayabang kanya ring paparusahan, pagkat si Yahweh lamang ang bibigyang kadakilaan. May kaparusahan laban sa mga palalo at bayabang, laban sa mga mapagmataas, laban sa lahat ng nagtataasang laban sa lahat ng nagtataasang sedar ng Libanon at laban sa lahat ng malalaking punong kahoy sa Basan. Parang dito, Tata Bert, laban sa lahat ng pinaka na akala nila, yun ang
pinakahigit, taas, Ayun. pinakamalaki, no? Oo, laban sa doon. Pagdating ng araw na iyon, ang mga palalo ay Ayun. papahiyain at ang mga maharlika ay pababagsakin. Pagkat si Yahweh labang ang dapat dakilain. Yan, ika nga ganyan, no? Sa totoo lang, sa nangyayaring iyan sa Juda, nangyayari din ngayon. Masyadong ika nga ang mga tao hindi na sinusunod ang ika nga aral ng Diyos, ang utos ng hindi na sinusunod. Masyado nang naging materialistic. Iba na ang sinasamba nila. Pera, power, at mga bagay na ika nga magbibigay sa kanila ng para kilalanan sila. More on mas gusto nilang yung tinitingnan sila na mataas na tao kumpara sa ika nga kumpara yung talagang tumutulong sa mga dapat tulungan. Mas gusto ng mga tao ngayon yung tingalain sila tingalain. At pagka ganyan ang ugali mo, ang iyong naging pakikitungo sa tao, darating din yung oras na talagang ibababa ka, ibabagsak ka rin ng Diyos. Ilalagay ka sa dapat mong kalagyan, talaga. Ayan, Tata Bert. Ilang beses rin po inulit to. Sino po yun? Meron po dito. Ito po. Yung upang kanilang Matakasan ang pook ni Yahweh. At ang palhati ng kanyang karangalan. Parang inulit-ulit. Ayun. Dahil sa sobrang takot nila, pinakita nila yung pagtatago nila. Huwag ka nang magtitiwala sa kapangyarihan ng tao. Yan. Huwag ka nang magtitiwala sa kapangyarihan ng tao. Magtiwala ka sa kapangyarihan ni Yahweh. Dahil alam mo naman kung ano yung nagagawa niya sa iyo. Katulad sa panahon ngayon, magtiwala ka sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi ka ililigaw niyan. Tataka ka sa maayos na landas, pagpatuloy mong sinusunod at iginagalang yung mga inuutos ng Diyos. Ano nga ba ang maitutulong niya sa iyo? Sabi yan. Dahil yung panahon noon, mas nagtitiwala sa tao o sa mga imaheng ginawa nila yung mga taga-Juda. So, di ba, itong panahon pa ng Tata Bert kahit itong sa Genesis pero parang in general talaga, yung opposing dito, mapapansin mo hanggang turo ni Kristo, yung magmahal ka at maging makasarili ka. Di ba, parang dun siya nagaan. Kasi pag mayabang ka, mapagmataas ka, gusto mo, yun, sarili mo lang talaga ang importante. Totoo. Na, kung ikukumpara mo yung sarili mo sa Diyos, di ba? Diyos alam ang lahat. Pero yung mga taong, ayan, tingin nila matalino sila, alam nila lahat. Wala talaga. Kaya nga, hininga lamang tayo, mawawala din tayo. Di ba? Pero, saan ba tayo lahat ang galing? Di ba? Sa Kanya. So, ayun. Yan ang isang bagay na inaano ko pa, no? Ang Israel, maraming pinagdaanan. Pero sa mga pinagdaanan nilang iyan, alam naman nila na meron silang Yahweh. Kung bakit patuloy pa rin silang gumagawa ng kasalanan. Biro mo, 113 years, 4 na hari. Yes. Sa tagal ng panahon na iyan. Di ba sabi ni Senyor noon, sadyang matikas ang ulo. Up to now, sa totoo lang, up to now. Bakit ayaw matuto ng tao talaga? Ito talagang pinakamatinding kalaban. Ang sarili mong pagiging makasarili. Ayun po. Next na po ba natin? Sige, pwede na next. Sige po. Tingnan ko lang po. Ano man po ata. Sorry, ayan. 26 verses. About the birth or...
Tingin mo po. Yan. Okay po. Chapter 3, Kaguluhan sa Jerusalem. Aalisin na ni Yahweh ang makapangyarihang Panginoon sa Jerusalem at sa Juda. Ang lahat nilang ikinabubuhay at pangangailangan, ang tinapay at ang tubig, ang magigiting na bayani at ang mga kawal, ang mga hukom at mga propeta, ang mga manghuhula at ang matatandang pinuno, ang mga opisyal ng sandatahang lakas, ang mga pinuno ng pamahalaan, ang kanilang mga tagapayo at ang mahuhusay na salamangkero, gayon din ang mga bihasa sa mga agimat. Ang mamumuno sa kanila ay mga musmus na bata, mga sanggol ang sa kanila'y mamamahala. Aapihin ng bawat tao ang kanyang kapwa, hindi igagalang ng kabataan ang matatanda. Maging ang hamak ay lalaban sa nakatataas sa kanya. Darating ang araw na pupuntahan ng isang tao ang kanyang kapatid sa mismong bahay ng kanilang ama upang sabihin, Mayroon kang balabal, kaya ikaw na ang pamuno sa amin. Ikaw na ang mamahala sa bumuho nating kabuhayan. ngunit tututol ito at sasabihin, Hindi ko kayo matutulungan. Wala kahit pinapay o balabal sa aking bahay. Huwag ninyo akong pamahalain sa ating bayan. gumuho na ang Jerusalem at bumagsak ng Juda, sapagkat sumuway sila kay Yahweh sa salita at sa gawa. Nilapastangan nila ang kanyang maningning na kalagayan. Ang pagkiling nila sa iba ay katibayan laban sa kanila. Gaya ng Sodoma, hayagan sila kung magkasala. Hindi nila ito itinatago. Kawawang mga tao. Sila na rin ang nagpahamak sa kanilang sarili. Sabihin ninyo sa mga taong matuwid, mapalad kayo sapagkat mapapakinabangan ninyo ang bunga ng inyong pinagpaguran. At sa masasamang tao, kawawa naman kayo, ang sasapitin ninyo ay kapahamakan. Kung anong inyong inutang ay siya ring kabayaran. Kung anong inyong ginawa, gayon din ang gagawin sa inyo. Mga bata ang umaapi sa aking bayan. Mga babae ang namumuno sa kanila. O bayan ko, inililigaw kayo ng inyong mga pinuno. Nililito nila kayo sa daang inyong nilalakaran. Tinatulan ng Diyos ang kanyang bayan. Nakahanda na si Yahweh upang ibigay ang kanyang panig. Nakatayo na siya upang hatulan ang kanyang bayan. Ipapataw na ni Yahweh ang kanyang hatol sa matatanda at mga pinuno ng kanyang bayan. Ubasan ng mahihirap, inyong sinamsam. Inyong mga tahanan, puro nakaw ang laman. Bakit ninyo inaapi ang aking bayan at sinisikil ang mahihirap? Ito ang sabi ni Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon. Babala sa kababaihan ng Jerusalem. At sinabi ni Yahweh, Palalo ang mga anak na babae ng Jerusalem. Taas noo kung lumakad, pasulyap-sulyap kung tumingin, pakending-kending kung humakbang, at pinakakalansin pa ang mga alahas sa paa. Dahil diyan, pagsusugatin ni Yahweh ang kanilang ulo hanggang sa sila'y makalbo. sa araw na iyon, aalisin ni Yahweh ang mga alahas niya sa paa, ulo at leeg, ang mga kwintas, pulseras at bandana, ang mga alahas sa buhok, braso, baywang, mga sisidlan ng pabango at mga agimat, ang mga singsing sa daliri at sa ilong, ang mamahaling damit, balabal, kapa at pitaka, ang maninipis nilang damit, mga kasuotang lino, turbante at belo. Ang dating mabango ay aalingasaw sa baho. Lubid ang ibibigkis sa halip na mamahaling sinturon. Ang maayos sa buhok ay makakalbo. Ang magagarang damit ay papalitan ng sako. Ang kagandahan ay magiging kahihiyan.
Mamamatay sa tabak ang inyong mga kalalakihan at ang magigiting ninyong kawal sa digmaan. Magkakaroon ng panaghoy at iyakan sa mga pintuang lungsod, at ang mismong lungsod ay matutulad sa isang babaeng hubad na nakalupasay sa lupa. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito na. May gagawain na si Yahweh upang maturuan ang Juda. Ayokong sabihin parusahan eh. Opo, turuan na yan. Tama po. Upang turuan ng leksyon ang mga taga-Juda. Ang lahat nilang ikinabubuhay at pangangailangan, ang tinapay at ang tubig. Pati yung kanilang mga bayani, mga kawal, yung mga hukom at propeta, ang mga manghuhula at matatandang pinuno, ang mga opisyal ng sandatahang lakas, ang mga pinuno ng pamahalaan, ang kanilang mga tagapayo at ang mahuhusay na salamangkero. Gayon din ang mga bihasa sa mga agimat, yung mga tao na matataas ang katungkulan, na mga galing, o yung sabihin natin mga bayani na tao nila, aalisin ni Yahweh. Kung papaano, hindi po naman ang binanggit dito. Basta aalisin sila sa Juda. Umpisa na kasi ito ng gagawaing pagbabago at upang maturuan ng aral ang mga taga-Juda. Yun ang unang step na ginawa. Tinanggal ni Yahweh yung mga kilalang tao, yung mga ikangang mga taong gumagawa ng kaayusan para sa ikagaganda ng Juda. Tinanggal ni Yahweh yan. Dahil nga sa naging kasalanan na rin ng mga taga-Juda. Tapos binanggit pa rito, ang mamumuro sa kanila ay mga musmus na bata. Mga sanggol ang sa kanila ay mamamahala. Bakit mga bata? Anong mali naman ng mga batang mamuno? Ibig lang sabihin yan, magkakaroon ng walang galangan, magkakaroon ng gulo sa pamamahala. Dahil musmus ang kaisipan ng mamamahala eh. Aapihin ng bawat tao ang kanyang kapwa. Ganun talaga yan. Hindi igagalang ng kabataan ang matatanda. Naroon, mawawala na ng paggalang sa mga matatanda. Maging ang hamak ay lalaban sa nakatataas sa kanya. Yun, pati yung mga alipin, yung mga hamak, yung mga may hamak, yung mga nasa hamak na kalagayan, ay mag-aaklas na yan, lalaban na yan doon sa mga tao na dati nilang iginagalang, na dati nilang tinitingala. Darating ang araw na pupuntahan ng isang tao ang kanyang kapatid sa mismo bahay ng kanilang ama upang sabihin, yan, darating ang araw na ito, no? Dahil sa magulo, walang namumuno. Walang namumuno. So, maghahanap sila kung sino ang dapat na mamuno upang muling magbigay sa kaayusan sa Juda. Ang problema, ayaw ng ibang tao na pipiliin nilang mamuno, na siyang mamuno. Bakit? Dahil wala siya sa kalagayan upang mamuno. Ni kabuhayan nga, wala siya. Yun ang nagiging katwiran nila. Hindi ko kayo matutulungan. Wala kahit tinapay o balabal sa aking bahay. Huwag ninyo akong pamahalain sa ating bayan. Biro mong ganyang kaguluhan yan. No? Minsan kasi, dati kasi, pag nasa kaayusan ang lahat, yung magagaling na tao talagang siya pang nagpipresenta para mamuno. Minsan nga nagkakaroon ng tunggalian o parang eleksyon na matatawag, no, para malaman kung sino ang tunay na may karapatan para mamuno. Pero umabot doon sa panahon dito sa Juda na dahil nga sa naging hindi nila magandang pakikitungo kay Yahweh, naging bahagi nung pag-aayos na ginagawa ni Yahweh yung walang tao na mapipili para mamuno sa Juda. Yun ang isa. Huwag ninyong pamahalaan. Gumuho na ang Jerusalem at bumagsak na ang Juda, sapagkat sumuway sila kay Yahweh sa salita at sa gawa. Nilapastangan nila ang kanyang maningning na kalagayan
ang pagpili nila sa iba ay katibayan laban sa kanila. Totoo naman. Ano yung ganyan na may Yahweh ka na, tapos gagawa ka pa ng ibang gagawaing Diyos mo. Parang ininsulto mo ang Diyos ng ano niyan di ba? Matindi yun. Gaya ng Sodoma. Muli, binalingan man ng tungkol sa Sodom. Hayagan sila kung magkasala, hindi nila ito itinatago. Ganun po ang nangyari doon sa Sodoma. Natatandaan ninyo yung tungkol sa mga anghel, di ba? Yes. Pati yung mga anghel noon, gusto nilang gawaan ng kahalayan. Kaya pinarusahan sila. Parang naubos ata yung tao doon sa Sodom at saka sa Gomora Ang nakatakas lang yung yung pamilya. Kayo na ba yung pamilya at saka yung yung anak ni ano po yung pangalan pero mag-ama po yung sila na rin ang nagpahamak sa kanilang sarili. Totoo. Dahil sa kahalayan, dahil sa kasakiman, dahil sa pang-iinsulto, o dahil sa napakalaking kasalanang ginawa nila kay Yahweh. Sabihin ninyo sa mga taong matuwid, mapalad kayo sapagkat mapapakinabangan ninyo ang bunga ng inyong pinagpaguran. Yan sa mga taong matuwid. At sa masasamang tao, kawawa naman kayo. Ang sasapitin ninyo ay kapahamakan. Kung ano ang inyong inutang, ay siya ring kabayaran. Kung ano ang inyong ginawa, gayon din ang gagawain sa inyo. Eksakto karma. Kaya hindi ko matawag kanina na paparusahan dahil alam ko hindi nagpaparusahan Diyos Mga bata ang umaapi sa ating bayan. Mga babae ang namumuno sa kanila. O bayan ko, pinililigaw kayo ng inyong mga pinuno. Nililito nila kayo sa daan inyong nilalakaran. Totoo, pag ang isang namumuno ay bata o may isipang bata, talagang hindi magiging maayos ang pamumuno talaga. O ang babae, mga babaeng namumuno sa kanila, ganun din. Dahil ika nga noon nga, hindi nga pinababayaan na ang babae ang mamuno o ang manguna sa isang bahay o ang mamuno pa sa isang city, hindi nila pinabayaan. Ang bihira. Hinatulan ng Diyos ang kanyang bayan. Ito na. Nakahanda na si Yahweh upang ibigay ang kanyang panig. Nakatayo na siya upang hatulan ang kanyang bayan. Ipapataw ni Yahweh ang kanyang hatol sa matatanda at mga pinuno ng kanyang bayan. Ubasan ng mahihirap inyong sinamsam, inyong mga tahanan, puro nakaw ang laman. Bakit ninyo inaapi ang aking bayan at sinisikil ang mahihirap? Ito ang sabi ni Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon. Yun nga, may mga matataas na pinuno, matatanda ikang nasa matataas na posisyon ng mga iyan, inaapi at sinisikil yung mahihirap. Kaya galit na galit si Yahweh sa mga ganong ikang pamamahala. Babala sa kababaihan ng Jerusalem beto. Umiral dito yung tuwa-tuwa ko dito may pakending-tending. Lumang ano na rin po salita. Pasulyap-sulyap kung tumingin, para prostitution na yan. Parang yun na. May prostitution na. Kasama sila sa parurusahan. Sa araw na iyon, aalisin ni Yahweh. Yan, ang mga alahas nila sa paa, ulo at leeg. Ang mga kwintas, pulseras at bandana. Ang mga alahas sa buhok, braso, baywang, mga sisidla ng pabango at mga agima. Ang mga sinsing sa daliri at sa ilong. Ilong? Mga kababaihan. Meron na po pala dati nun. Ang mamahaling damit, balabal, kapa at pitaka. Ang maninipis nilang damit, mga kasuotang lino, turbante at belo. Ito po kababaihan ang dating mabango ay aalingasaw sa baho. Yan na. Lubid nawala na yung mga dekorasyon nilang mga alahas. Yung pambigkis nila, hindi na mamahaling sinturon, lubid na lang.
yung mga buhok nila na pinaayos pa, makakalbo. Ang magagarang damit ay papalitan ng sako. Ang kagandahan ay magiging kahihiyan. Mamamatay sa tabak ang inyong, ayun sa babae muna, no? Ganun po ang mangyayari sa naging kasalanan kasi ng Juda. Mamamatay sa tabak ang inyong mga kalalakihan at ang magigiting ninyong kawal sa digmaan. Magkakaroon ng panaghoy at iyakan sa mga pintuang lungsod. At ang mismong lungsod ay matutulad sa isang babaeng hubad na nakalupasay sa lupa. Ganun po ang mangyayari sa Juda. Base sa vision o sa nakikita ni Isaias at base na rin sa sinabi sa kanya ni Yahweh. Biro mo yung yung gagawain ni Yahweh para muling magbago ang Juda. Si Lot, yung natira. Yun siya. Yan. Tama. Thank you, Miss Linda. Thank you. Si Lot nga pala yun, nakaiwas sila doon sa Sodom at Gomorrah, hindi sila nasama nung gunawin ang nasabing dalawang lungsod na yun. Kasama po ni Lot ang kanyang friends. Doon po galing ang Lot and Friends. Joke lang. Talaga. Joke lang po. Ayan. Mag-ano na po ba ako tanto? Pwede na. Sige po. Yung sa akin po yung natutunan ko dito. Tsaka patuloy na gusto ipakita sa atin kasi ng Diyos kung gaano siya makapangyarihan. Hindi naman niya yung ginagamit para talagang kumbaga matakot tayo eh. Ginagawa niya yung pagiging makapangyarihan niya, hindi sa negatibo. Alam naman natin na nabuo ang mundo, ginawa niya tayo dahil sa pag-ibig. So, nagiging makapangyarihan siya dahil meron siyang pag-ibig. At kaya lang naman po nangyari ito nung panahon nga nung Juda at Israel dahil hindi nakikinig ang mga tao. So, kailangan niya gumawa ng, yun kumbaga sa present ay karma o turuan ng leksyon ang mga tao noon dahil pinatawad naman ng Diyos hinayaan niya eh. Pero nung paulit-ulit na at matigas ang ulo nila at hindi nakikinig, kailangan na niya gumawa ng paraan para magtino yung mga tao. Kasi parang sa ngayon, sa panahon natin, minsan magtataka ka bakit ganun ang iyong buhay. So dapat minsan isipin mo, mag-analyze ka, bakit ganito pa rin nangyayari sa akin? Baka meron something na hindi ko binabago. Kasi diba, if you don't change something sa pattern ng buhay mo, hindi mababago yung pattern. So paikot-ikot ka lang. Dapat mag-iba ka ng landas, yung sa ikabubuti mo, sa ikabubuti ng maraming tao. So kalimutan niyo na yung pagiging makasarili. Dahil hindi naman niya tinawag ng Diyos sa makapangyarihan sa pagiging makasarili niya. Hindi. Makapangyarihan siya sa ngalan ng pag-ibig para sa ating lahat. So yun ang isa. Thank you po. Ang akin naman masasabi dito, sabi rito, no? Napakapalad ng Juda na mayroon silang isang propeta na si Isaias. Na ika nga nakakausap ang Diyos at ika nga siya ang parang go-between Yahweh at sa mga taga-Juda. Napakaswerte nila dahil may nagbabala sa kanila. Binalaan na sila kung ano ang mangyayari dahil sa pagtuloy na sa pagpapatuloy na paglabag nila sa kautusan ni Yahweh. Inilagay na ni Yahweh kung anong ang dapat nilang sundan. At pag sinusunod na nila yun, nagiging maayos ang takbo ng Juda. Nagiging masagana yung mamamayan, naggagalangan ng isa't isa, ika nga umuunlad ang kanilang kabuhayan. Yan ay kung sinusunod nila yung mga kautusan ni Yahweh. Ang hindi ko maintindihan bakit napakatigas ng ulo ng mga taga-Juda. Alam naman nilang masagana na sila, maayos sa kanilang kabuhayan, mas ginusto pa nila yung ang buhay nila ay hindi maging maganda. Mas ginusto pa nila na ika nga
gumalang sa ibang Diyos-Diyusan na wala namang nagagawang maayos sa kanila. Yan ang hindi ko maintindihan. Bakit naging ganon ang mga taga-Juda? 113 years, napakatagal ng panahon, 4 na hari. Tapos ganyan ang kasasadlakan. Nawa, no, yung aral. Marami kasing nagtataka, bakit ganon na nangyari? Bakit may mga digmaan na pinapayagan si Yahweh sa Biblia? Yung digmaan po ay isang pamamaraan na ginamit mismo ni Yahweh upang maging maayos ang mga taga-Israel. Ginamit po ng Diyos yan. Hindi naman pinayagan, kundi ginamit niya yung pamamaraan na iyon para sa pagbabago ng mga taga-Israel. Ang problema talagang napakatigas ng ulo ng taga-Israel. Susunod sila at darating din ang panahon na hindi sila susunod. Sa panahon ngayon, kung i-apply po natin yan, napakaraming ganyan. Andiyan dyan na po yung utos na inilagay ng Diyos. Yung mga utos na gusto ni Kristong sundin natin. Sundan lang po natin ang mga iyon. Magiging maayos pong totoo yung ating buhay. Magiging maayos po mismong totoo yung ating bayan. Sana nitong nakaraang eleksyon naging maayos ang ginawang pagboto ng iba. Hopefully, no, pwedeng blessing in disguise sa iba or pwede rin namang patungo sa isang magiging maayos na kalagayan nito ng ating bansa. Yun lang ang ipinipray ko talaga. Sana ginamit ng ating kapwa Pilipino yung talino nila para makapagbigay naman tayo ng maayos na contribution sa magandang itatakbo ng ating bayan. Nag-uumpisa pa lang po tayo dito sa istorya, sa vision ni Isaias. Marami pa po tayong malalaman at nawa, no, kung ano man ang matutunan natin dito, makatulong po yun sa atin. Makatulong po yun sa atin sa panahon natin ngayon. May masasabi din. Sabay ko Lagyan tayo. Wala na po, Tata Bert. Sabihin ko lang po, thank you, Tata Bert. So, ang ganda po ng wisdom na share. Thank you po. Mamaya po, meron pong online vigil, 10 o'clock po, ito po, sa Facebook page po na Sir Anthony Rivero. At bukas nga po pala, para doon sa mga interesado na sumama sa amin sa Novena Prayers, no? 8 o'clock po yan. Maging matyaga po kayo kung gusto nyo sumama. Live naman po yan. Ano po? Sa pangunguna ni Tita Hermie Rodriguez. And yun, bago po ang gabutan bukas yung 136 lecture. May konting similarity dito sa tinalakay natin dito sa Isaiah. Thank you. And thank you, Tata Bert. Kayo ni Tata Bert. Medyo kinilabutan ako kanina yung pag-explain mo parang si Senyor na po. So, oo nga, ganda. Very, salamat naman. Thank you, Lord. Thank you, Senyor. We miss you. Good night po. Yes. God bless.